Okay, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Okay, yung mga bago sa ating YouTube channel na ako hinahanap sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Kaya wala po akong may bibigay sa inyong serbisyo. Manapay magtanong lamang kayo dito sa aking YouTube channel kung may problema kayo sa inyong firearms at ating sasagutin. At wala rin po tayong ibinibintang ano paman kung may bibilhin kayo sa gun store po kayo bumili. Okay? At yung mga tumatawag doon sa ating GCash para sa ating mga beneficiary, wag po ninyong tawagan nyo sapagkat yun po ay anak ko na siya kong tresurera. Siya po ang tumatanggap ng mga padala ng mga sponsor natin para sa ating 6 na estudyante na mga tinutulungan na mag-aaral, anak ng mga single parent. Okay, at pasasalamatan ko lang yung mga nagpadala sa ating GCash number. Hindi ko muna nilagay yung ating GCash number sapagkat medyo napalaki yung padala ko ay yung pala may capacity pala. So hindi pa kayo makakatanggap ng pag may nagpadala uli ay hindi papasok dahil overloaded yung GCash, malaki pala yung naipadala ko. Eh, pagpasok nitong buwan ng July, ay yan, pwede na magpadala. Okay, at pasasalamatan ko lang yung mga sponsor natin, yung mga nagpadala. Noong nakaraang buwan, si Alfredo Isidro, Ordicipay ng Las Piñas, thank you very much. Shout out sa iyo. At napaka-generous mo. Ganyan din si Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait, personal na nag-abot sa atin. At si Boy Umay, kalimutan ko na pangalan ni Boy Umay. Okay, si Jubil Platon. Ayan. Shout out sa iyo, Jubil Platon. Maraming salamat sa iyong pagpadala. At hindi pa kayo pwedeng magpadala ngayon. Hintayin niyo maging sa sunod na buwan sapagkat overloaded pa yung ating GCash, malaki pala yung napadala ko. Okay, at maraming salamat sa inyong mga pagtulong sa ating mga beneficiaries. At maraming salamat din sa ating 34,300 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa mga nanonood na hindi nag-skip ng ads sapagkat malaking tulong yan para sa ating mga estudyante na beneficiaries. Okay, at tayo ay bibili na ng mga school supplies. Kaya yung mga nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala kayo para mapasalamatan ko kayo. Okay, bibigyan natin ng kasagutan ang sana yun. Ang katanungan ni Raj Hasley. Okay, ang sabi ni Raj Hasley ay ang problema niya, yung kanyang Colt na 1911, pag ikinasa, ay hindi nag-home yung slide. Okay, unfortunate yung ating 1911 ay kinuha na. Wala tayong pandemo dito na 1911. Pero explain ko na lamang sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Okay. Pag ikinasa yung 1911, ito wala naman itong spring, ay hindi, parang ganyan lang hindi bumabalik ng sagad. Okay, ganyan lang. So kinakailangan mo pang itulak. Yan, itulak para mag-home siya, para gumanyan siya. So ang gawin mo, sino ba to? Ang gawin mo ay tanggalin mo ang mga parts, parang ganito. Yan, tanggalin mong ganyan. Para malaman natin kung saan sumasabit. Pagkatapos ay isukat mo. Tingnan mo kung saan sumasabit. Kung bakit Yan. Para malaman mo kung saan sumasabit. At kung may sinasabitan yan, ay siyempre ipipiting mo yan. Hindi ko naman alam kung saan mo Halimbawa, may sumasabit sa parting ito, ay di tatanggalin mo yung mga sumasabit na yun. Ngayon, kung palitan mo ng 16 pounds na recoil spring, baka naman yung recoil spring mo
Baka naman yung recoil spring mo ay mahina, kaya pagka inirelease mo yung ano, pag nag-load ka, ay mahina ang balik na ganun. Mahina ang balik. So, ang dapat mong gawin ay tingnan mo kung ang recoil spring mo ay 16 pounds. Ngayon, halimbawa, 16 pounds na yung recoil spring mo. Eh, bakit ganun pa rin? Yung iyong barrel length ay may diferensya na. Maaring mahaba yung barrel length mo o maaring maiksi. So, pag ikaw ay bibili ng barrel length, yan ay minsan yung isang seat ay 5, minsan yan ay 3 na barrel length. So, hahanapin mo yung ngayon yung kasukat na barrel length. Hindi ko naman masasabi sa iyo kung mahaba yung barrel length mo or maiksi. Dahil hindi ko naman kita yung barrel mo. Okay, ang makakaalam niyan, kasi pag sobrang iksi yan, pag maiksi yung nakinabit mong barrel length, excuse me, kahit nalalamon ako. Pag maiksi yung ikinabit mong barrel length, ganun yan, hindi itutulak mo pa yan para mag-home, itutulak mo pang ganun. Ngayon, pag maiksi naman yung barrel length mo, ganun din yan. Itutulak mo rin yan. So, hindi ka match yung barrel length mo. Hindi ka match. Ganun ang mangyayari niyan. So, hindi ko masabi sa iyo kung mahaba yung anong number na barrel length ang dapat mong ilagay dahil hindi ko na makita yung ano. Pero yun, kalimitan ang nagiging diferensya ng mga 1911 pagka ang barrel length ay hindi tugma, hindi nakapiting doon sa kanyang receiver at slide. So ayun, ang unang-una, baklasin mo, tingnan mo kung may sumasabit. Okay? Tingnan mo ganyan kung may sumasabit. Tingnan mo kung matigas ba, para malaman mo kung nasaan. Hindi ko masasabi kung dapat talaga mahawakan ko yung baril mo para makita ko kung saan yung sumasabit diyan. Kung may sinasabitan ba, kung hindi tama ang pagkapiting ng iyong slide sa receiver. Meron kasi na receiver na mahirap talagang maganon. So, ayan, hahanapin mo yun. Kung may sinasabitan, kasi nga, para magkaganyan yan, may sinasabitan yan. Kaya yan ay pag ikinasa mo, hindi man bumabalik, hindi mag-home na ganun. Nakaganyan lang siya, hindi mag-home. So, may sinasabitan yan. Ang tingin ko dyan, barrel length. Mali yung barrel length na inilagay mo. May mga number kasi ang barrel length, 1 to 5. Hindi ko alam kung alin dyan ang tama. So, dapat may barrel length. At ngayon, kung ako ang hawak ng baril mo, kaya kong ipiting yan. Pero may videos ako niyan kung paano pagpipiting ng slide at barrel length. Panoorin mo na lang. Matagal-tagal na rin yung videos na yun. Wala naman ako ngayong 1911 kaya hindi ko mai-demo sa inyo. Kaya nga ang payo ko sa inyo palagi, papanoorin ninyo kung ang problema ninyo ay sa 1911 na baril, panoorin ninyo yung mga videos ng 1911 para madaanan ninyo kung anong problema ng baril ninyo. Kasi ang isang videos, kahit wala yung tanong ninyo dyan, madadaanan yung problema. Yung mga problema na yun. Kung anong mga nagiging problema. Kaya hindi ninyo makita-kita yung mga tanong ninyo kasi nagre-rely lang kayo sa title. Pero kung papanoorin ninyo yung mga videos ng 1911, makikita ninyo dun. Yung mga nauna kong videos ng 1911, inilagay ko dun yung pagpipiting ng barreling, pagpipiting ng barrel. Meron ako niyan na ginawa. Hindi lang nyo siguro napapanood. Kaya So, wala naman tayo ngayong 1911 na baril. Kaya in-explain ko na lang sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Magpalit na lang kayo ng barreling. Hindi ko lang masasabi sa inyo kung anong number ng barreling ang pwede ninyong ilagay. Kasi hindi ko na makita yung baril ninyo kung anong nakalagay dyan na barreling na klase. At magpiting. Okay, pag tayo nagkameron ng alin ng 1911 na pistol, so gagawa tayo ng videos kung paano yan.
gagawa ulit tayo ng videos na ganun. So, yun lang ang masasabi ko sa katanungan mo. Importante hanapin mo muna kung may sinasabitan at magpalit ka ng recoil spring na 16 pounds. Baka naman yung, hindi ko kasi masasabi ng eksakto yan kasi hindi ko nga hawak yung baril ninyo Yun lamang ang mga posible, maaring yung recoil spring mo mahina, kaya hindi man makasagad, kaya tinutulak mo pa. O kumbaga, kailangan pang, sabi mo, hindi sumagad. Siyempre, pag hindi nakasagad yun, hindi rin makalabit. Ang sabi, kailangan pang itulak yung slide. Okay? Para mag-home. Ang tawag doon ay hindi siya naka-home. Kaya dapat siyang mag-home. Yung home, yung normal na position niya. Kasi nga hindi yung disconnector niya wala sa timing, kaya hindi siya makakalabit. So ayan ang problema ng iyong 1911. Kinakailangan checkin mo yung recoil spring kung 16 pounds ba yan, baka sobrang hina. O di kaya testingin mo kung yung slide, ulitin ko, testingin mo yung slide kung may sinasabitan. Hindi ko naman masasabi sa iyo na kung saan yung sumasabit dyan, dapat sa gunsmith yan para kung may sinasabitan man yan, may fitting. Okay? At meron naman tayong videos ng pagpipiting yan. Panoorin mo na rin yung pagpipiting ng slide. At kung pag napasubra, meron din tayong videos niya kung anong dapat gawin. Kasi maghaba pa tayo. At kung wala naman doon ang problema mo dyan, nasa barreling. Nasa barreling. Kasi parang sumisiko yan Sumisiko yung barreling niya. Yung barreling yun yung nakakabit doon sa ilalim ng slide na parang bisagra siya na naglalaro, may dalawang butas. Yun yung barreling ng Unfortunate nga lang, wala tayong barreling ngayon. So ito ang inyong Pinoy Instructor. Nag-asibit din naman hanggang sa muling videos. Magtanong kayo at sasagutin natin sa abot ng ating malit na kalaman. Maraming salamat po and God bless us all.